Oh, eto na! Motorstar TVX 150 Fi. Pagdating sa forma, panalo agad. Aggressive at sporty ang dating. Halatang inspired sa ibang sikat na sports scooter mula sa brand Y. Malinis ang design, glossy paint finish, at may mga kulay na siguradong tatama sa panlasa ng mga Pilipinong riders. Uy, yung front fender may red bolts na at easy ride decals pero medyo maiksi. Kaya mas okay kung lagyan mo ng fender extension para iwas putik. Sa body profile, solid ang plastic fairings dito. May FI at 150 decals pero weird lang. Wala kang makikitang DVX 150 branding sa motor na to. Okay, usapang ilaw at signal lights. Yung front, meron tayong LED headlights na may DRL pero ang turn signals nito naka-bulb type pa. Sa likod, meron tayong full LED brake lights pero ang turn signals ay stiffed bulb type. Mas okay kung palitan mo na ng flexible LED para mas modern ang dating. Sa suspension at braking system naman, meron tayong standard telescopic fork sa harap. Sa likod ay meron tayong 305mm na dibaso na shock absorber. Kaya pwede mo na rin itong i-upgrade kung may budget ka. Sa braking system naman, front at sa likod, meron siyang single disc brake at may isang single pot caliper. Wala pa itong ABS o CBS. Medyo nakulangan tayo dito, lalo na kung sporty scooter ang target market nila. O sige, sa tires na tayo. Sa gulong, meron tayong 100 by 80 by 14 sa harap. Sa likod, 120 by 70 and 14. Parehong tubeless, soft compound, good grip para sa city riding. Ang upuan at comfort naman, ang seats nito is very comfortable, cushioned na may semi-camel back design. Maganda rin ang non-slip seat cover, may provision na para sa top box kaya hindi ka na kailangang bibili ng mga top box bracket. At meron itong isang side pocket with cover na mayroong USB port sa loob. Sige, usapang engine at performance naman tayo. Ang motorsiklo na to is powered by a 150cc GY6 engine, liquid cooled, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, 2-valve. Ay, nako, 2-valve lang. Wag ka. Tingnan mo to. Ang motor nito ay kayang magbigay ng power na 14.6 horsepower at 8,000 RPM. Yung torque naman nito, 13.1 Newton meter at 7,500 RPM. O, diba? Goods na goods. May idling stop at silent start na. Fuel capacity nito, kayang-kaya ang 8.2 liters. Kaya goods na goods sa mga mahahabang biyahe niyo. About fuel consumption naman, kung sa syudad mo lang gagamitin ito, kaya nitong pumalo ng 35 to 40 kilometers per liter. Kung long rides naman, 40 to 45 kilometers per liter. O di ba? Sulit na sulit na. Ano naman kaya ang good stuff sa motor na to? Well, marami. Unang-una, kahit 2-valve lang ang engine nito, maganda ang power output na kayang ibigay ng scooter. Di ka mabibitin sa arangkada. Aggressive, sporty looks inspired by premium scooters, LED headlight and taillights, digital full color panel na loaded sa features, liquid-cooled engine for better performance, comfortable seats with built-in top box provision. Malaki ang fuel tank nito, kayang-kayang 8.2 liters. At fuel efficient pa. Ano naman yung hindi natin nagustuhan sa motorsiklo na to? Unang-una, wala kang makikitang TVX branding sa scooter. Pangalawa, maiksi ang front fender, delikado sa talsik ng putik. Yung braking system niya is standard, hindi naka-ABS or CBS. Bulb type lang ang turn signals, tapos walang keyless system. Ito na. Ano ang verdict natin? Worth it ba ang TVX 150? Well, ito ang masasabi ko. Kung hanap mo ay budget-friendly sporty scooter na may premium looks, malakas ang makina, sulit na ang Motorstar TVX 150. So ang final say ko nito, worth buying siya.
para sa mga riders na gusto ng sporty looks at solid features nang hindi gumagastos ng malaki. At mention ko lang ha, marami na pong aftermarket parts available sa merkado ngayon. Kaya go lang ng go kung kailangan mong mag-upgrade sa motorsiklo na to. Oh, magkano naman ang presyohan? Oh, relax. Eto na ang presyo. Yun, ang TVX 150. May tatlong kulay nga palang pagpipilian. Ito yung bet ko, red and white. Pero meron din silang matte blue at glossy gray.